Okay, December 15, special, 13. December 13, ba't nauna ako? December 13, 2023, special episode 3087, 3088, and 3089. Tanungin natin dito, ano ba yung meron, no? Doon sa daily episode topic natin na pwedeng i-contribute ng special episode. Please do follow, like, and share, and support my YouTube channel and Facebook as well. Tulungan niyo ako doon, so lalong-lalo na sa YouTube natin. Okay. Una. Ay, shadow. Pangalawa. Perspective. And pangatlo. Challenge. Ito yung nakakatakot. Alam niyo kung bakit, 'di ba? Kasi papunta tayo sa first Friday ng taon, which happens to be January 5th, no? At yung unang lumabas na baraha dito is shadow. So, yung shadow na ito is anino, no? Na ibig sabihin, yung iba sa inyo talaga, tignan nyo, nasindihan na kayo ng kandila. Ibig sabihin, yung iba na barang na patungo sa kamatayan. Yung iba, matagal nang nasumpa, yung iba matagal nang kinulam, o yung iba, talagang nakadestino na tatapusin ang buhay ninyo sa first Friday ng taon. Posibleng mangyari yan bago mag first Friday or mismo sa araw ng first Friday na yan. So, mag-ingat. Kasi matagal ko nang sinasabi ito sa inyo na kapag may matindi kayong kalaban, o kahit sa tingin nyo wala kayong kalaban, kasi minsan ayaw nyo lang tanggapin na may mga taong ayaw sa inyo, galit sa inyo, no? Yung iba kasi, masyado pang kampante na may sasabihin ako, kasi kalimitan sinasabi ng mga tao, may Diyos, no? Diyos na bahala sa Kanya. Ngayon, totoo yun, Diyos na ang bahala sa Kanya. Pero, ito yung option na dapat nyong pag-isipan para magkaroon kayo, dapat magpa-ritual kayo, magpa-protection spell, magpa-cleansing kayo bago matapos ang taon 2023. May Diyos ang mundo, pero paano kung nauna kang mawala sa mundo kesa taong nagsumpa, nagbarang, nagkulam, or naggayuma sa'yo. 'Di ba? Kasi yung gagawin niya, yung iisipin ng gumawa, di bale na makarma siya, mauna ka. O, 'di ba? Ikaw naman, sa perspective mo, ayaw mo magpa-ritual, ayaw mo magpa-protection spell kasi iniisip mo sayang yung gagastusin mo sa kandila. Alin ba yung sayang? Yung mga pangarap mo kasama ang mahal mo sa buhay o yung pera na pambili mo doon sa ritual mo? 'Di ba? Kasi challenge yan kaya lumabas yung challenge na card. Meron kang, ito isang hamon sa buhay mo ngayon. Pumili ka. Gagastos ka para sa safety mo at makakasama mo yung pamilya mo, mahal mo sa buhay ng mahabang panahon, or wag kang magpa-ritual, pero kapag dumating yung tamang panahon na araw na yon, wala ka na sa mundong ibabaw. 'Di ba? Alam niyo yung puntong ganun. Pero ito na yun kasi yung shadow na ito, ibig sabihin nakaabang na sila sa inyo. Para bang kukunin ka na, panahon na lang yung hinihintay, oras na lang hinihintay, at susunduin ka na nila. So, itong perspective mo sa buhay, ayusin mo ngayon pa lang, kasi Miyerkules. Kung gusto mo magpa-ritual, gusto mo magpa-cleansing, gawin mo ngayong Biyernes. No? Kasi challenge yan sa'yo ni universe ngayon, pumili ka. Gumastos ka minsan sa ritual o mawala ka sa mundo buong buhay mo. Yun na yun. So, minsan kasi, masyado tayong, pagdating kasi sa mga ganito, parang nagdadalawang isip tayo. Pero,
hindi natin hindi natin naiisip na yung mga panahon pala na sinayang natin kung ginawa natin yung cleansing buwan-buwan, yung ritual kahit once or twice a year, depende sa kailangan mo at sa gagawin mo, siguro naiwasan mo yung mga matitinding problema sa buhay, naiwasan mo ang kamalasan, naiwasan mong masaktan sa larangan ng pag-ibig, malugi sa negosyo, matalo sa trabaho, or whatever. Kailangan mo lang kasi makinig, kailangan mo lang ding pakinggan lahat-lahat. At doon naman sa nagpaparitual, no? Kasi yung ritual, hindi kasi siya pwedeng utangin kung kailan mo lang gusto. Sa totoo lang, no? Kaya kung magtatanong kayo sa iba, hindi nila uumpisahan yan hanggat hindi mo nabuo ang amount na kailangan. Kasi napuputol yung dasal kapag wala ka ng pang-sustain ng kandila. So, kapag hindi mo nagawa yan, hindi mo natapos yan, at minalas ka sa buhay mo, huwag ka nang magtaka. Kasi alam mo na nag-umpisa ka, tapos hindi mo man lang nasunod, di mo man lang nagawa, di ba? Yung gano'n na sitwasyon. Kasi kapag ikaw kasi magkaroon ka or magparitual ka at binigyan ka ng advice, sundin mo yung advice sa'yo. Huwag kang tumaliwas doon. So kung meron kang mga taong inutangan mo noon at hindi mo man lang tinapos, di mo binayaran, huwag kang magtaka na pagtawid ng taon 2024, dala-dala mo ang kamalasan. Dala-dala mo lahat-lahat ng kamalasan, hindi lang sa health, kundi sa pera, pati sa pag-ibig, lahat ng yon. Kasi yung pagiging sigurista, malaki ang kapalit nun kay karma. So, iwasan nyo masyadong maging sigurista. Kasi merong iba sasabihin, sige, resulta muna bago ako mag-issue ng funds. Di ba wala? May ganun kahit sa pag-ibig, may mga sigurista. Sa trabaho, sa kahit ano. Pero wag niyong gamitin lagi yung pagiging sigurista ninyo. Dahil isa yan sa pinaka malaking humahatak ng bad karma sa buhay ninyo. At magtataka kayo, okay naman lahat-lahat. Bakit biglang nagkasakit ang anak mo, asawa mo, or biglang nalugip negosyo nyo, or biglang na aksidente, or na yung mga kung ano-anong mga sasakyan nyo dyan, or gamit nyo dyan, di ba? Huwag kang magtaka kapag nangyari yan sa buhay mo. At lalong-lalo na, kapag para bang ginagawan, kung napapansin mo, kasi merong isang bahagi sa buhay mo, na kapag may natatanggap kang blessing, parang ginagawa ni universe is maghahanap siya ng maraming issues or problema at itatambak sa'yo hanggat sa maubos lahat ng naipundar mo. At kapag yan nangyari sa buhay mo, na nagkawatak-watak yung pamilya nyo, naubos ari-arian nyo, nalugi negosyo, wala ng savings, wala ka ring trabaho, kapag yan ang nangyari, ibig sabihin, karma mo yan sa pagiging isang sigurista mo. Kasi may ugali din yung tao na ayaw niyang tumulong sa pamilya niya. Pero kapag yung taong gusto niya ang humingi ng tulong, wala nang kagatol-gatol lalabas ang pera niya. Diyan may karma din kayo. So ngayon, kung gusto nyong mapigilan at gusto nyong malaman kung anong mangyayari sa inyo, magpabook kayo ng private reading or magpa-ritual kayo habang kaya pang isalba ang buhay ninyo or habang kaya pa na hatakin ang blessings para sa inyo. Okay? Let's proceed sa English episode natin hanggang sa Dark and Light and then sa Real Talk. Good morning!